model called the space representation for a linear time invariant system. No, i-limit muna natin sa linear time invariant, meaning hindi siya nagbabago with respect to time, no? Kasi meron ding time variant na yung output ay nagbabago with respect to time. Then we will discuss some model in electrical and mechanical or electromechanical system in state space or using state space modeling. The last would be convert a transfer function to state space. No? So, doon sa mga walang background sa control system engineering or nakalimutan na, we will try to bring you in, no? Magre-review tayo ng konti and then para ano tayo, in one page lang po. Now, I just want to show you yung isang libro sa control engineering, and this is kind of international. Ito rin yung ginagamit ko nung nagtuturo ako sa abroad. As you can see, now why I'm showing this, if you're gonna take a look at the topic given to me or given to us, yung state space ay nasa dulo na po, no? Ito, chapter 9 and chapter 10. Control system in state space, tsaka design in state space. Meaning, bago mo makuha to, yung state space, dapat dumaan ka muna dito sa chapter 1 to 8, no? Ang point ko siguro dito ay in order to understand yung state space, dapat meron tayong magandang background sa modeling, no? Modeling, which is mathematical and more on differential equations. Tapos yung iba't ibang klase ng modeling, kasi merong modeling sa electrical, mechanical, sa fluids, sa thermal. Tapos etong mga to nga pala, if I may emphasize, etong mga to ay ginagamitan ng tinatawag na transfer function, no? If you are familiar, transfer function is just a kind of gain or output over input. So sa control engineering system, pag if you talk about transfer function, gagamitan mo yan ng mga tools, di ba? Kasi meron siyang nasa time domain ka, no? Ibig sabihin nasa based on time ka, tapos ililipat mo siya sa frequency domain, no? Ayun ang mga language diyan kasi in order for us to be on one page. So madali lang naman po to. Ito ay input, no? Ito ay output, which is common sa mga process. Yeah. Sa control system, ang input ay eto, no? R, reference input. Etong output ay C, no? Controlled output. Ngayon, ang gitna, yun yung transfer function, which is G, no? Yun ang ginagamit po na variable. G is output over input, no? So itong mga to, no, ginagamitan lahat yan ng transfer function, pati yung related siya, pati itong mga sa state space, no, transient response, root locus, frequency response, no, yung mga analysis based on frequency, not only time, no? Because normally ang mga system natin ay naka-base sa time, nasa pang-araw-araw, no? Katulad ng pagpasok, yung oras, yung tinatrabaho natin. But for other systems, like halimbawa yung mga ginagamitan ng cycle, bawa when we analyze the engine, the piston, no, napakabilis niyan. So hindi na time ang ginagamit, no? Ang ginagamit na ay frequency, no, or radian per second na kabase, which is ano lang, reverse ng time, no, period, di ba? Kasi period or time is 1 over frequency lang naman yon, no? So etong mga to ay nakabase sa transfer function. And then eto nga, may nag-discuss na ng PID, proportional integral derivative, which is yung mga naunang controllers, and then bago state space, no? So what I'm saying is we need to have a solid background first with the napakaraming knowledge bago natin dakuan yung state space. But now we were given only
few hours or limited time para i-discuss, and we're gonna do our best para maipaliwanag na mabuti kung ano talaga tong state space modeling or state space analysis. So our topics will revolve on this, no? Ano ba yung history ng state space? Ano yung purpose? Why was it invented? Then we are going to discuss state variables of a dynamic system. Then ano yung state variable equation? And then bakit nga ginagamit yung state space na approach? And then we're gonna do some exercises how to convert a transfer function into state space or vice versa. Siguro aside ang kaibahan lang ng report na ito tsaka yung giging report ni Sir Ronel, medyo technical based to, no? Hindi siya maipapaliwanag kasi ng narrative lang na para kang nagkukwento o nagdi-describe, no? So we're gonna do some mga simple naman na exercises, parang review na rin sa ating mga calculus at control system engineering. So without further ado, we're gonna discuss first yung history. Saan ba nanggaling ito, no? Bakit na-discover? So itong state space ay representation ay mga 20th century nag-start na, pero noong 1960s doon lang siya naging popular na ginamit, no? 1960s. Bakit why did we, or why do these scientists or mga inventors nag-come up with this, no? So it has to do with the kind of system na tinitake up natin, no? So meron tayong tinatawag kasi po na SISO, and the other one is MIMO o MIMO, no? Ano po ba ito? So yung SISO or SISO stands for single input, single output. Ibig sabihin, inaaral mo yung isang input, ano yung effect sa output. So ganun lang yon, no? Mamaya magkakaroon tayo ng mga sample para maintindihan. Now, ang transfer function, yung ginagamit kadalasan, ay yun ang isa sa mga weakness niya, no? Hindi siya makapag-model ng mabuti doon sa mga system na ginagamitan na ng maraming inputs, no? Multiple inputs na tsaka multiple outputs. Ibig sabihin, halimbawa, ang input mo ay temperature, pressure, flow. Tapos anong effect sa concentration or sa hardness or sa kung ano mang o sa power, no? So hindi siya ganun ka-effective yung transfer function. So that's one of the main reasons kung bakit na-conceptualize itong state space modeling natin, no? Binanggit dito yung isang topic natin, no, sa na ginagamitan ng transfer function, yung frequency domain ito, no? Limited siya sa single input, single output. Okay? That's one reason, and the other reason is yung hindi siya makapag-model ng mabuti doon sa tinatawag na non-linear systems, no? So yung transfer function is more on 'di ba? Hindi naman sinasabi nating hindi kaya, kundi hindi niya strength 'yon, no? So linear, more on linear siya. Even yung state space naman may linear, no? Pero sa mga non-linear hindi siya ganoon ka-effective. So ang state space ay strength niya rin to. So in summary, ulitin ko, na-invento itong state space modeling because para maging effective yung mathematical modeling natin sa multiple input tsaka multiple output, and then doon din not only for linear but also for non-linear, no? Both for LTI or linear time invariant tsaka linear time variant system, no? Ito po yun, no? So we're not going to discuss, no? So basta yung mga transfer function methods sa control engineering like root locus, 'di ba? Tsaka yung mga frequency response, tsaka state response, they are more concentrated doon sa or limited sa SISO or single input, single output.
So kaya na-imbento or nag-come up sila sa tinatawag na state space modeling because ito ay mas effective doon sa multiple input, multiple output at doon sa mga both linear and nonlinear sa mga dynamic system. Okay? Ano po ba yung SISO? No? So, para magkaroon tayo ng magandang background. So, single input, single output. Ito yung mga example. Halimbawa, meron tayong thermostat. Alam naman natin yung thermostat ay pang-control ng temperature. So, if we want to control a certain system, so kailangan meron tayong set value, no, yung target natin. So ito yon, yung desired natin. Tapos yung ating ating tina-target ay yung actual temperature or temperature ng heater, no? So i-set natin, that is an input. Tapos yung actual room temperature or actual boiler or heater temperature, yun ang ating tina-target, no? So a thermostat controls the heating or cooling system to maintain the desired room temperature. So wala nang ibang factors, no? Hindi niya finactor out kung ano yung behavior ng tao o ano yung humidity, no? So walang ibang ganon. So kaya yan ay single input, single output system. Another sample of single input, single output is yung if we have a DC motor. So ang input natin, ang tinitingnan natin ay speed, at alam natin yung speed naman ay nakadepende sa input voltage, no? And then ang output natin na tinitingnan ay yung ating actual speed, no, yung desired speed natin, no? So hindi finactor out dito yung mga ibang mga factors like pwede kasing, di ba, temperature ng motor or torque and other things, no? So ito ay single input, single output. Okay? Another is, no, to understand yung SISO, kung meron tayong mini-measure na level, no? Halimbawa, ito yung tangke, no? Tangke yan. We're gonna control yung water level, no? Normally, ito yan, may maximum, may minimum, no? So, kung ikaw ay nagbubuhos from faucet and then pupunuin mo yan, no? So ang input mo ngayon ay yung water level, no, kung ilang kung ilang centimeter o meter in terms of height. Then ang output natin ay actual water level. So isa ring single input, single output. Bakit hindi naman kinonsider yung ibang factors like is it, di ba, atmospheric or closed tank na, di ba, na natatrap yung gases. So walang mga ganung mga factors, no? Another is boiler. Alam natin yung boiler ay pangkulo, no, sa mga planta para paandarin yung steam engine, no, do sa industrial application. So meron tayong input na desired pressure and then actual pressure. Of course, mga instrumentation na ang gumagana dito. But the point is, yung binibigyan nating emphasis yung system na single lang. No? So we're talking about pressure only, input and output. So ang description natin, meron tong controller kasi sa mga steam power plant, no? The controller adjusts the fuel supply to maintain the desired pressure in a boiler. So kung ano yung dami ng heat galing sa fuel mo, whether gasoline ba yan or diesel or mga bunker fuel, di ba? So yun ang nagbibigay ng init, at yung init nagpo-produce ng pressure doon sa boiler. But still, we are only talking about this, no? Pressure lang. Hindi natin tiningnan sa system yung ibang mga parameters, no? Kasi kung magmo-model ka talaga ng complete model, siyempre sa isang boiler, may pressure yan, siyempre may temperature, no? Kung ikaw ay mas in-depth pa, no, sa mga mechanical engineering tsaka steam engineers, no, pwede mong
i-model, no, yung mga magiging result ng enthalpy, entropy, no, specific volume and others, no. But in this case, ang tinitingnan lang natin ay pressure, kaya pumapasok siya sa single input, single output. Then yung servo motor, alam naman natin yung servo motor is a closed loop system, no, compared to stepper motor. So may desired tayo na position, no, in terms of sa narating niya na speed tsaka yung angle, no. Yan, then meron din tayong actual position, no. So yung ibang factors hindi natin kinonsider, no. So dito pumapasok to sa SISO, no. So ano yung, to summarize, ano yung advantages ng SISO or SISO? Of course, it is simple compared to MIMO o MIMO. Intuitive din, no? Because you need really an understanding of the technicalities, no. And then maraming applications na ginagamitan nito sa mga household, sa automation, sa basic control system. But the limitation is that hindi nga siya pwede sa multiple input and multiple output modeling, no? Kasi nakadesign siya sa single input, single output. And marami kasing mga factors na nakakaapekto sa isang output, no? Pag nag-concentrate ka lang sa isa, baka hindi mo ma-consider yung iba na mas may impact din, no? Mayroon kasing tinatawag yan na may mga interaction effect, no? So yun ang kanyang kahinaan. And then less versatile, no? Because mga complex na mga modeling system, hindi siya ganon ka fitted or applicable, no? Yan. Ano naman yung MIMO? MIMO is stands for multiple input, multiple output. And to just briefly discuss this, ang pinag-uusapan natin dito ay pag more than na ang input sa sa isa, no? Bawa dalawang input po tapos isang output lang, or tatlong input, isang output, MIMO na rin 'yon, no? Kasi you are dealing with the multiple inputs na, no? Pwede ring maraming input, maraming output, no? So ito po yung example natin. One of the example is heat exchanger, where the temperature of the output fluid is controlled by adjusting the flow rates of two input fluids. So alam natin yung heat exchanger is a device or a machine, no, that allows the exchange of heat, no. Yung isa ay mas mababa, yung isa ay mas mataas na temperature para either palamigin or painitin. And in this case, dalawa yung fluid na paghahaluin, and then lalabas isa na lang, no. So eto, itong mga gantong system ay under MIMO, and ito ay ang isa sa dahilan kung bakit na-imbento o ginagamit yung state space. Makita nyo po dito, nilagay ko na rin ay in advance, no? Maybe we're getting ahead of ourselves, but just to show you in advance, to have a glimpse of what we are talking about. Ito po yung kanyang model sa state space. Yan. No? Medyo technical. Ipapaliwanag natin mamaya because may time naman tayo, no? So nakikita nyo dyan ang state space equation, no? Ito yon, na dot x equals ax plus bu, then y equals cx plus du. Ito po yon, no? Yan. So ito yung x, ito yung u, ito yung c, no? C matrix tsaka x. Normally du is 0. Yung sa feed forward control niya, yung direct effect ng input sa output, no? We're gonna discuss later para hindi naman tayo mix up, no? So another is, for example, if we are having a model about chemical reactors, siyempre marami ng input tsaka output yan, no? Mga reactants tsaka yung products. For example, if we are combining two reactants, no? And then ito po yon, two input na mga chemicals, then papagsamahin to have a concentration ng isang product, no? For example, isang acid or water, no? O kaya sa mga brewery, no? Marami tayong ingredients, pero paglabas nun isang beer lang, no? Ganun din sa soda, no? May sugar content, may mga iba't ibang klase na mga
mga ano tayo na concentration, paglabas isang product lang, no? And then we can model that in this kind of state space, no? Another is distillation. So yung mga complex system na hindi na nagpo-fall under ng CISO, ito po ang ginagamit yung state space, no? During that time. Of course, ngayon marami nang pwedeng gamitin, di ba? Yung genetic algorithm, fuzzy logic, neural network, because it's advancing. Because this one started in 1960s and there's a lot of developments na, no? Hanggang AI na nga po ngayon, no? But we're trying to emphasize is that for those system na ginagamitan ng multiple input tsaka multiple output, ito po yung that time yun ang na-discover nila na mathematical tool for modeling, no? So katulad nito, reflux ratio and boil up rate. So may dalawa tayong input. Ngayon ang gusto nating malaman is yung composition of the distillate and bottom products, no? So composition ng distillate, no? Kasi ano to distillation plant. So gagamitan din natin yan ng state space, no? Okay? So I think malinaw na sa ating lahat kung ano yung state space o kung bakit ginamit and then saan ginagamit, no? So hindi siya ginagamit I mean yung SISO na limitado lang yung paggamit because of transfer function. Ito nga yung state space na kayang mag-model ng MIMO or MIMO, multiple input and multiple output. So now we're going to the technical part and just bear with me. Antabay lang po kasi medyo ano nga to, no? Medyo heavy ang engineering knowledge kasi ito ay nangangailangan ng knowledge sa math, sa modeling, sa calculus, no, sa transfer function and doon sa pagko-convert, no? And then we're gonna discuss this for only few minutes lang, no? So unang-una, gusto nating introduce yung tinatawag na state space equation and then we're gonna explain kung ano po yung mga parts, no? So ang state space equation ay ito po. Pag nakakita kayo niyan even sa internet o sa mga libro ng mga control engineering kasi under po to ng control system engineering. Ito po yung pinaka model niya, no? At ito lang, no? Parang halimbawa sa line, no? Ano bang equation ng line? Maalala natin, y equals mx plus b, di ba? O yung quadratic, di ba? Yung quadratic is negative b plus or minus ano ba 'yon? B squared ba yan? Minus 4AC all over. So, ibig sabihin, may formula talaga. Yun lang ang gusto nating sabihin, no? So, pag nakita natin tong formula na ganito, alam natin agad na, ito ay state space modeling. Now, ano po ba ang composition nito, no? Dapat nating malaman na ito ay may 4 na matrix, no? Tingnan niyo po ito. A, B, C, D. So itong mga matrix na to, para maintindihan, dapat may background tayo sa block diagram, no? So ito po yung block diagram, medyo malabo dito pero may mga malinaw po tayong version, no? Sa block diagram, alam naman natin na ito yung input, ito yung output, di ba? Tapos ito yung controller niya, yung comparator, and then ito yung process. So makikita nyo yung A, nasan po ba yung A? Ito yun, no? Yan. Yung A natin, yun yung may kinalaman sa state, no? Ito na lang, mas malinaw po dito, no? Yung A natin, no? Right now I'm discussing the block diagram. Yung A po natin na matrix ay has to do with the state, no? So, ano ba yung state na pinagsasabi dito? Tinatawag. Ito yung pinag-aaralan natin na system, no? Whether velocity or ano pang mga parameter, no? Ngayon, yung B, pakihanap yung B, ito ay input matrix, no? Bakit natin na sabing input? Kasi malapit po siya sa input variable, yung U, no? Or input vector. Because ito po ay vector matrix form, no? Naka-arrange siya in array, no? So ulitin ko, yung U is input na vector, no? So, inline siya or katabi siya ng B, which is input matrix. Yan, input matrix. Okay? Then, kanina, na-take up natin yung A, state. No? Ito, yung state. Yung state matrix, in this case, nasa feedback. No? Nasa feedback loop siya.
yan ang kanyang ano, no? Feedback is yung pag bumabalik, no? Ito yung babalik siyang ganyan, no? So may feedback loop siya. So yung C naman, ano po yung C? Yung C ay matrix, may kaugnayan o related sa output. Yan. Bakit output? Kasi ang output natin ay Y, no? So ulitin natin, ang input natin ay U, ang output natin ay Y. Sa engineering kasi, these are just variables or mga placeholders, no? So kahit ano pa yung nilagay mo diyan, basta nagkakaintindihan tayo sa ano, no? Yung iba XY, yung iba F, no, kung ano-ano man. So in this state space representation, ang input ay U at ang output ay Y. So makikita natin yung Y naka-align siya dito sa or malapit siya sa C. So yung C ngayon ay yung may kaugnayan sa output. No, tingnan natin, no? C is the output matrix. Matrix yung mga ano lang yun, diba? Yung mga column and row. Yun lang naman yun. Okay? So yung Y is associated siya dito sa output matrix. Ano pa yung hindi natin na-take up? Yung D. Yung D ay tinatawag na direct transmission matrix. Makikita nyo, direct siya. Yan. O tinatawag din siya na feed forward, no? Feed forward matrix, transmission matrix. Ibig sabihin, yung direct na relation ng input sa output, no? So yun yung kanyang matrix, no? So maliwanag na po lahat 'yan, no? So yung ABCD are matrices and yung kanyang mga vectors ay eto po, yung X, yung state space vector, and then U is the input, nandito po, and then Y is the output. Okay? So balik tayo rito. Yung equation ng state space ay hindi siya X, no? Kasi ang Xi is state, no? State vector. Okay? So ang kanyang ano ay dot X. Ano po yung dot X? What is the meaning of dot? When we see dot, yung dot na to ay dot notation, no? Ibig sabihin first order differential, no? Kung ita-transfer natin sa derivative form, ito ay d over dt of x, no? So pag kinonvert mo po ito, ay first derivative ng isang variable, d over dt of x. Halimbawa, if I'm gonna ask you what is x double dot, anybody, ano po yung x double dot ngayon? So ang x double dot ay second degree, no? Second order, no? D squared over dt squared of x. Ngayon, ano naman tong x triple dot? Kasi dot notation yan. Di ganito, na d cube over dt cube ng x. Now, same is true with y. Halimbawa, yung y, na para maintindihan natin, y dot sa derivative form, d, no, first derivative of y, no? Pag y double dot, ganoon din, no? D squared over dt squared of y, no? Pag tatlo, y triple dot, so d cube over dt cube of y, no? So we have to understand this kasi ito yung ginagamit na tool, no, yung differential equation, and you cannot model state space kung wala kang background sa differential equation, which is after mong maaral yung differential calculus tsaka integral calculus na combination ng dalawa. So ito po yun, no? Hindi na natin babasahin yung narration. Ito lang yan, no? When we talk of input, yun ay U. When we talk of output, yun ay represented by Y. And yung mga X ay state variables, they are also called inner state variables. Okay? Now, bakit may T? Kasi ito ay nasa time domain pa, no? Nasa time domain. Later, yung mga time domain na yan, no, i-convert natin sa S, which is yun yung Laplace operator na ginagamit sa frequency domain, no? Kasi you have to convert one from the other pag nagmo-model na po tayo, no? From time domain to frequency domain. So, bilang pag-uulit, ito po yun, no? The general state representation of
state space is this, no? Meron tayong equation, no, na input, and sa state, ito yun, dot x, no? Kasi x is the state variable, tsaka state vector, ito ay dot x, no? A, x plus bu, A, no, yung state space matrix. Yung B has to do with input. Bakit nalaman natin na input? Kasi associated with u. Now we're gonna multiply yung u. Ito naman, associated siya sa state space, no? Kasi x nga state space vector to, no? Then when we go to output, isa lang naman yung output, which is y, no? Makita natin dito sa ating block diagram. Ito po, no? Ito, y is the output, y is the output. So yun po yung ating output. And ang concerned na matrix ay C at D, no? Yung C naman has to do with the output matrix. Ayan. C is the output matrix, and then D is the feedback matrix, no? So normally most of the time parang zero na lang to simplify. Okay? So ito po 'yon, no? So ulitin ko, state variable is x, then input vector is u, state vector is a, output vector is ito po yung y, pero ito po yung mga ano, no? Ang concerned na matrix ay C at D. Ito naman ay A at B. Kung titingnan nyo, pag dinevelop natin yung matrix, ito po, no? N by N, kasi yun yung ginagamit na notation N by N by R, P by N, P by R, no? So, ito po yung paliwanag dyan. Ito lang naman yun, no? N by N, ito po, no? Yung state matrix. Bakit state matrix? Kasi A nga yun, no? So, ang ibig lang sabihin niyan, n times the n, or number of times. For example, if you have 3 variables, yung A will be multiplied by 3, no? Times the matrix, kung 3, no? So, ganun din yung B, no? Input matrix, no? Kasi doon yan sa, ano, sa U, di ba? U tapos B, no? Kaya BU, di ba? So, ito rin, no? I-multiply natin sa number of state variables at number of inputs, no? Kasi matrix nga yan, parang column times row lang. The other is yung P tsaka N, no? Has to do with the C, no? Yung output matrix kasi yung C. So, for example, ang ginagawa nito, i-describe niya yung state variable, how does it affect the output variable, no? Sa C, kasi output nga yung sa C, di ba? So, for example, ang meron tayong dalawang outputs, tas 3 state variables, i-multiply lang din naman natin, no? So, kasi nga, matrix siya. And then, yung PR, no? Ito, PR, yan, P by R, kasi yun ang ginagamit na notation. Feed-forward matrix, ibig sabihin yung direct transmission matrix, ano yung direct relation ng input sa output, no? So, for example, binigyan tayo ng halimbawa na dalawa pong output dito, tsaka dalawang input. So, magiging ano yan, no? 2 by 2. Yun lang naman yun, no? Sa matrix. Okay? So, ito po yung summary. Yung A has to do with the state variable, no? State matrix. Yung B has to do with the input, N by R. Yung C ay output, no? Kasi output natin ay matrix ay C, at D yung feed-forward matrix. At yun po ang ginagamit doon sa MIMO o MIMO, no? Powerful method for analyzing and designing a complex system, especially MIMO. Okay? So, ito po yung sa block diagram, yung mga nakakaintindi or naka-take up na nito bilang review na lang, no? Baka nakalimutan natin. So, pag pumasok dito ang isang ating inaaral na variable, no? Ito po ay input, no? Sa state space, ito ay U. Siyempre, kung may input, may output. Ito ay Y. Ano yung naka-attach na matrix sa output? C po yun, no? Tapos ano yung naka-attach sa input? B po yun, no? Ito ay feed-forward or the direct transmission matrix. Ano ang direct relation ng isang input sa output? Yun ang D matrix. At ito yung state, no? State space matrix yung A. So, ito po yung equation ulitin, no? Dot x equals A, no? Ito po yung A, yung state space
matrix, ang kapartner niya ay X, tapos yung B, yung input, ang kapartner niya, associated siya sa input vector na U, no? And then Y is the output, then C ang kanyang mga association, yung C, which is the output nga, no? Output, no? Yung Y is associated to C, no? Cx plus yung direct matrix du. So normally ito ay 0, no, for simplification. Okay? So ito na po 'yon, no? Pinaliwanag na nating mabuti, no? Hindi na natin uulitin. No? Now, ito po yung mga definition, i-forward ko naman to, i-share naman natin. So, we're not going to discuss na yung mga definition, alam na natin yan, yung mga variable, vector, equation, and so on, no? So, punta na tayo doon sa sa example para maintindihan natin, no, ng madali. So, lahat naman tayo alam natin kung ano yung automobile, di ba? Yung automobile sa sasakyan, no? Whether truck or bike, no? Ginagamitan siya ng spring, no, to absorb yung load. At yung spring na yon, meron siyang load na ina-absorb, for example, yung buong makina, buong engine, no, represented by mass, no. Tapos yung spring, yun nga, flexible element na nag-absorb, no. Yan. Meron pang isa, yung damper. Ano yung damper? Ito yung tinatawag niyo fluid, no, viscous fluid. Halimbawa, kung hydraulic, di ba, siyempre langis yan, or pneumatic, hangin, no? Pero meron siyang tinatawag damping factor, no? Sa control engineering, may tinatawag na lamp modeling. Ibig sabihin, pinagsama-sama mo ang iba't ibang mga bagay para makabuo ka ng pagmamodel, which is more advantageous than modeling only a single element, no? Ito, tatlo to yung mass damper spring, which is a very common modeling system sa control system engineering, no, whether sa mechanical, manufacturing, or control, no. So ang pinaka familiar na example sa tinatawag na mass damper spring ay eto nga pong transmission, no. So ibig sabihin meron kang spring, meron kang shock absorber, meron kang dinadala, no, yung weight or load, pwedeng car body or yung wheel, no. So what do we make of this, no? Ito ay napaka-powerful tool na ginagamit sa maraming modeling systems sa mathematics, no, sa control system engineering, and even the transfer function, no. Ito yung ginagamit, no, sa root locus, sa mga frequency response, mga state sa frequency tsaka sa time, no, sa time based na modeling. And ngayon, ang gagamitin natin to para sa state space, na para maintindihan po natin. Marami pong mga pwedeng i-model, like yung Kirchhoff's, no, yung mga electrical, mechanical. So marami, hanggang sa utak, sa brain, sa mga cells, no. Pero eto na lang kasi manufacturing tayo, at least medyo mas malapit, no. So ipaliwanag ko lang po unang-una, no. Ano ba ang essence nitong modeling na to? Ang modeling na to ay naka-base sa isang parameters, no. At in this case, ang parameters natin ay yung F, which is input. Ano yung F? Ito yung force, no. So we are modeling the whole system by using only one variable in common, which is F. Now, the question is, sa tatlong ito, ano yung mga model equation ng bawat isa? For example, when we talk about spring, no, how do you define force when you are modeling a spring? So, alam natin, ito po yun, no? Sa spring, ito ay F ky or F kx. Diba? Saan po galing ito? No? Ito galing sa tinatawag na kay Robert Hooke, no? Hooke's law. Sabi ni Robert Hooke, pag meron kang in-apply na force, siya ay proportional sa y or x, which is distance or displacement. No, pag nag-apply ka ng force, magkakaroon talaga ng indentation, no, or 'di ba? Tinulak mo yung isang bagay, no, electric fan or box, no. Because of the force, nakaproduce ka ng distance or displacement, no. So even sa mga
maliliit na bagay, no? Hindi mo lang nakikita, no? Sa mga atoms. Siyempre, may nagbo-bombard yung mga atoms, yung mga molecules. No? Ginagamit yan sa pagmamodel nun. So, okay na tayo dyan sa ano, no? Sa spring. So, with regards to spring, ang tatandaan lang natin is yung Hooke's law, which is proportional, no? Yung K is yung proportionality constant, which is called sa engineering na stiffness, no? Pag nagmo-model ko yung, halimbawa, I don't know if you are familiar with the finite element analysis or finite element method. Pag nagmo-model ka, kailangan niyang stiffness matrix, no? So yun yung proportionality between the force and the displacement. So we go now to the next, which is the tinatawag na damper, no? Ang ibang tawag dito ay dashpot, no? Damper o parang absorber niya. Pero etong absorber na to has to do with the fluid, no? Meron siyang viscous fluid na merong factor, no? Linawin muna po natin yung FKY. Bakit naka-produce tayo ng force? Because yung K is, yung distance natin, displacement is M, di ba? Ito naman is Newton per distance. So, cancel po ito, kaya Newton, no, force yan. Ngayon, yung sa pangalawa naman, may formula na, di ba? F equals C. Tapos, dy over dt, which is, no, y dot, no? Speed. Ito yung speed, no? The derivative of distance is speed, no? Pwede ring cx. So, ang speed, siyempre, meter per second. Ito naman ay Newton second meter, no? Ito yung viscous damping coefficient constant. Ang kanyang unit ay Newton second per meter, no? So, ito naman ay meter per second, which is the derivative of a distance is velocity. So, cancel po yan. Cancel to. So, Newton. Okay? So, I think mamalinaw na yun. The other is yung tinatawag na yung, ano ba to? Spring, ito, damper. Mass, no? Tatlo kasi yan, di ba? Mass, damper, spring. So, the question now is, how do we relate force into mass? Ano ba yung formula na nagre-relate sa dalawang ito, force and mass? Of course, malalaman natin yan if we are familiar with the Newton's second law of motion, no? So, ang sabi ng Newton's second law, yung force daw ay equal to mass times acceleration. Ibig sabihin, yung body will accelerate, no? In a direction ng force applied, no? Yung mass of the body will accelerate. No? Pag yung force ay ganito rin yung acceleration. At magkakaroon siya ng net force, no? Yun yung ibig sabihin yung force na kung saan mag-uumpisa na siyang mag-accelerate. And alam natin yung acceleration is the second derivative of a distance, no? So first we have a distance, no, d or x. Pag dinerive mo yan, x dot, velocity yon. Pag dinerive mo pa uli yan, no, second order derivative, x double dot, yun yung acceleration, no? So mass equals acceleration is d squared over dt squared of x kung x ang ginagamit natin. So ayan po yun, no? Or y, kung y ang ginagamit natin sa displacement, the second derivative of a displacement is acceleration. When you multiply mass with acceleration, you'll get a force, no? So, may bakante ba dito? Dito lang natin patunayan yan, no? So, mass, ito yun, no? So, ano yun? Mass is kilogram, acceleration is meter per second square. So, kilogram, meter per second square, the contraction of that will produce Newton. Okay? So, lahat ng yan ay minomodel natin based dun sa Newton. Kung electrical naman, voltage, no? Voltage. Because voltage is the force, no? Current is the rate, no? Ngayon, anong kinalaman or paano naman na involve ang state space dito? Okay? So, bago ka makapag-model sa state space, no? Bago ka makabuo, no? Ang ating task is how do we model the mass damper spring into state space modeling? Yun po ang pinaka-task natin ngayong umaga, no? So, paano mako-convert natin tong mga knowledge na to about mass damper spring ng transmission ng sasakyan dito sa general state space representation. So, you can only model this if you know something about second law of motion and sa net force, no?
Yung net force, ito yung dinidiscuss ko kanina, the net force has to do with the mass, no? Ibig sabihin, ito yung pwersa na minimum force na i-apply mo sa mass para mag-accelerate, no? And how do we get the equation? Paano po natin nakuha yung equation? Pinagsama-sama natin yung equation na nabuo natin kanina, no? Tingnan po natin 'to, no? Ito, C dy over dt is also C times V or C y dot. It has to do with the damper. Kasi lamp modeling nga ito, magkakasama po. So, ito yung damper. Nasaan yung spring? Ito po yung spring. No? Kasi K times Y, which is the Robert Hooke's law. Ito yung force. Ito yung input natin. Nasaan yung mass? So, ito yung damper, ito yung spring, ito yung mass, no? So, this net force is yung may kaugnayan sa mass, no? Ito yun. Mass times acceleration. Ito yung ginawa ko kanina na second derivative of the distance or displacement is acceleration. So, to simplify, mass times acceleration is force minus ky minus c dy over dt or cy dot o c dot x. Okay? I think na nakukuha naman natin, no? Rearranging, ito po yun, no? Minomodel natin yung force sa tatlong component. Ito yung spring, ito yung damper, ito yung mass, no? So, mass, damper, spring, ito po yung ating minomodel na input na force. Kasi nag-apply tayo ng force, di ba? Kailangan may force tayo, and then, anong effect ng force doon sa tatlo, no? Sa spring, sa damper, tsaka sa mass, no? So, kung alam natin yan, doon lang tayo makakapag-model, and isa-isahin ko kung paano tayo magpuproceed, no? So, how do we define the state variable? Alam natin na ang state variable ay x, di ba? Kasi ang input ay u, di ba? So, yung output is y, no? So, dito lang tayo iikot. We're gonna revolve, no, around this, no? So, ang state variable, i-define natin siya with the subscript na may mga number, no? x1, x2. Ngayon, magkakaroon tayo ng x1 tsaka x2. The question is, bakit natin nalaman na dalawa yung state variable? Bakit hindi x1 o bakit hindi tatlo? So, malalaman natin yung state variable depende sa degree ng ating equation. This is a second order differential equation, no? Kasi ito yan, 2, no? Yung exponent niya will define the order, no? So, second order yan na differential. Kaya, alam natin na dalawa ang ating state variable. And we're gonna label yung ating state variable na x sub 1 tsaka x sub 2. Okay? Ngayon, ang notation ay ganito. Kung may x1 ka, y yon. Kung may x2 ka, which is the second state variable, y dot. What if tatlo? Halimbawa, ang equation mo ay ganito. Y triple dot. So, this is a third order differential equation. Ibig sabihin, tatlo yung magiging state space variable. So, example lang natin. Halimbawa, what is x3? Ano po yung x3? So, tama yung iniisip nyo. x3 is y double dot. Naintindihan po ba? So, yung x1 is y, x sub 2 is y dot, x sub 3 is y double dot. Kung may pang-apat ka pa, kung fourth order yan, halimbawa, fourth order yan, magiging y triple dot. So, ganun po ang ating notation, no? So, ang gagawin natin ay i-define natin yung state variable and then i-differentiate. Linisin ko lang para malinaw yung ating talakayan. So the first is ilalatag natin yung mga theoretical principle based on physics, no? Ito 'yon. No, based on second law of Newton, ito 'yon, no? Ngayon, i-define natin yung state variable, and how do we define the state variable? Yung number nila is dependent dun sa order, no? As you can see, meron tayong second order dito, differential.
So alam natin na dalawa yung state variable. And yung notation is if you have the x1, no, i-correlate mo yun sa output, no, na y. So x1 equals y, x2 is y dot. No, hanggang doon lang tayo. Now, ano po yung susunod na gagawin? We're going to differentiate, no? Nga pala, bago tayo mag-proceed, wala namang f, no, may nakita ba kayong f dito? Wala po tayong nakikitang f dito, no? Ang input natin ay u. So we're gonna change yung input natin to the standard format. So ang input natin ay force, di ba? Ang output natin ay displacement or y. Pero in this case, papalitan natin ng u para mag-conform dito po sa standard format ng state space equation. Okay? So balik tayo rito. Define na natin yung state variable. What we're gonna do is to differentiate both sides. No, ito po. Ano yung derivative ng x1? Dot x1. Ano yung derivative ng y? Y dot. Okay? Ano yung derivative ng x2? X sub 2? Dot x2. Diba? Dot x2 equals y dot. No? Derivative ng diderive din natin to, no? The derivative of y dot, no? Second derivative ng y dot ay y double dot. Okay? Ito po. Yan yun, no? Yan. So gagamit kasi kailangan natin yung mga equation na yan. Ngayon ang trick dito, we're gonna convert all this into state space, no? Vector which is based on x. Okay? So kaya ang mangyari diyan, instead na y dot, kasi wala namang y dot dito, di ba? Nakita nyo ba na may y dot, no? X dot lang, tsaka y. So hindi natin magagamit yung y dot. So we're gonna convert yung x dot 1 sa x. No? Ibabalik natin sa state space vector. So what is dot x1 with respect to x? Y dot, tingnan nyo. Ano yung y dot po? Y dot is x2. So yun. Okay? So ibig sabihin dot x1 is y dot is also x2. Okay? Tapos yung dot x2, ito na ngayon, y double dot. Okay? So wala pong ibang paraan, ha? So pasensya na, basta in-explain lang natin yung step by step para tayo makapag-proceed, no? And our target is to model that mass damper spring transmission ng sasakyan dito sa general state space representation or equation. Ngayon, dito na po tayo, no? With all this information, dito tayo, no? Meron dito na m.x2 plus cx2 plus kx sub 1 equals u. Saan ang galing yan? Yan po ay nanggaling dito sa ating equation, no? Ito yun. Ngayon, sir, saan ba nanggaling yung my double dot plus cy dot plus ky equals u, no? Kasi ito yung parang pinaka-simplified equation na bago tayo pumunta o maka-extract sa general state space representation. Yung y double dot, ito po yun, no? Sabi ko, di ba, pinaliwanag ko na kanina, y double dot, ang isang dot ay first derivative. Ang second dot, no, ay second order. So, yung d squared y, dt squared is y double dot. Etong d over dt of y is y dot. Okay? So, ayun po yun. Diretso ka na. Y double dot, etong y dot, yan. Ito yung ky sa spring. Ulitin ko. Ito po ang model natin, no, sa mass. Ito ang model natin sa damper, no? Kasi may damping coefficient siya, yung C. Ito yung model natin sa spring, no? Mass damper spring. Mass damper spring, ito yung input natin which is F, no? Kaya lang wala namang F dito. So kinonvert natin ng U because U is the input, kung naaalala nyo, no? U is the input, Y is the output. Ngayon, from there, anong gagawin natin? Kasi differential equation to Ang gagawin natin is, dapat makahanap tayo ng variable na may dot, na dot x. Bakit? Kasi ito po yung ating tunguhin, no? Ito yung ating gustong maabot, no? X dot, no?
So pag tinignan nyo yan, alin dito sa mga elemento ng differential equation na to ang may dot x? Ito yon, no? M dot x2. Okay? So kailangan natin siyang ma-extract, no? Kunin natin, i-define natin in terms of the others. So what we're gonna do is we transpose all this on the other side, di ba? Para ma-define natin siya. Kaso may coefficient siya na m. So ang gagawin natin, i-divide natin siya sa m, no, sa denominator, para matira siya na walang coefficient, no? So m over m, any variable divided by itself is 1, and normally we don't put 1 as a coefficient, no? Alam natin lahat na 1 lang talaga yan, no? So pag dinivide mo yung m sa m, which is 1, eto po yun, no? So parang ganyan. May 1 dapat yan, pero sa mathematical configuration at hindi naman nilalagay yung 1. So lahat ng ito madi-divide sa m po, no? Ayan. Di-divide natin sa m, di-divide natin sa m. Yan. At eto, kasi what you do on one side of the equation should be done on the other side, no? To be balanced, no? So nang dinivide natin yan for both sides, eto po 'yon, no? Eto naging negative, ayan, divided by m. Eto magiging negative din, divided by m. So meron na tayong dot x2, which is eto, nagko-confirm na tayo dyan. Ngayon, the other one is x2 equals dot x1. Saan po yun? x2 equals dot x1. No? Ito yun. x2 equals dot x1. Ito, y dot. Yung y dot is x1. Ayun, no? Yun yun. No? x2 equals dot x1 kasi x2 equals y dot. But y dot, when we derive, no? Yung napunta na tayo sa y dot, di ba? Ito rin yon, y dot equals x1, which is x2. Okay? So with all this information, paano tayo mag-arrive o tatawid? Paano natin makukuha tong general state space, no? Kasi ito po yung pinaka di ba? Pinaka detail, no? Pinaka root ng ating ginagawa. No? Ito 'yon. Paliwanag ko lang po sandali. Now, so yung dot x1, we arrange, no? Dot x1 is x2. Saan ba nanggaling yan? Ayan, no? Dot x1 is x2. Bakit dot? Kasi nga, kino-conform natin sa dot matrix, no? Sa state space vector representation, no? We should define everything with x, no? Tsaka dot x. Dot x equals x2. Tapos, etong dot x2, meron naman din siyang definition. Ngayon, ang gagawin natin dito, classmates, ay i-confirm natin sa equation, di ba? Ano yung equation natin uli? Balik tayo dito, no? Dot x equals ax plus bu, then yung output is cx plus du. Yung lahat ng dinerive natin, ginamitin natin ng differential equation at yung mga inano natin na arrangement, no? I-arrange natin in such a way para mabuo natin yung tinatawag na state space vector. Kasi ito yung vector matrix eh. Ito yung target natin na format, di ba? Yan yung ginagamit din ng mga programmer para sa modeling, no, kung sa mga software, no. Kumbaga, dinidetalye lang natin kung paano sila kumikilos, no? Ngayon, how do we formulate din ito? Dot x equal ax plus bu. Siyempre, may mga A tayo, no? A, ito yun. B, ito yun. No? Saan yung X? Ito yung mga X. Tapos, ito yung U. No? So, paano natin mapapopulate o mapifill out ito? How do we arrive in this, no? Remember, ito dot x1, no? Di ba dot x1? Start tayo sa dot x1. So, we're gonna start with the 1, no? Kasi 1, 2, 3, 4 yan. Eh di second order lang kasi, di ba? Naka-y double dot tayo kanina, second order, kaya dalawa lang yung state variable natin, no, with regards to this. So, makikita natin, ax, di ba? Ito yon, ax. Kukunin natin yung coefficient, no? Wala tayong makitang x1 dito, wala tayong makita. So, we're gonna put 0, di ba? So, sa x1 niya ay 0, right? Yan. Wala naman, blanco eh. Ngayon, dot x1 equals x2. So, titingnan natin yung coefficient. Di ba? Wala naman siyang coefficient. So, understood, automatic 1 yun. No? So, ang dot x1 ay may coefficient na 1 with respect to x2. No?
Ang dot x1 ay may coefficient na 1, no, with respect to x2. Ito yung x2 eh. Okay? So, maliwanag na po yun, no? So, that is A matrix. Now, we go to the B, which is related to input, no? Saan nyo ba makikita yung input dyan? Among these equations and the components of the equation, saan mo makikita yung U? Ito po, no? Nasa dot x2 siya. Okay? Etong U na to, para mailabas natin, we're gonna take out U, pwede natin i-factor out, no? So, 1 over M times U. Correct? So, U. Ayan po yun. Kasi nandito tayo sa BU eh. So, ibig sabihin yung B natin ay 1 over M. Pero yung B natin ay naglalaman lang sa dot x2. Wala naman dito sa dot x1, no? Wala naman. Wala kang makitang U dyan. Okay? So, doon ka sa dot x2, ito po yon dot x2. Tapos, ang ating coefficient ay 1 over M, ilalabas natin yung U. We're gonna do that, no? Ilabas natin yung U. Yan. 1 over M, nandun siya sa dot x2. Tapos, ito yung kanyang vector, input vector U. No? 1 over M. Maliwanag na po? Ba? 1 over M, tsaka U. Okay? So, natapos na natin yan. Ang kulang na lang natin ay yung output, no, para makabuo na tayo ng state space model. Kasi modeling to eh, mathematical modeling po, no? So, how should we arrive here, no? So, y equals cx du, no? What is y? Balikan natin yung y sa ating equation. Our y, no, based on our definition, is what? Saan ba yung y natin dyan? Y equals, nasaan ba yung y natin? Ang y natin is ito po, no? Y equals x1, no? So ang output natin ay naglalaman ng x1. So ang coefficient nito ay 1, no? Hindi na lang nilalagay. So balik tayo rito sa modeling, na y equals x1. Ito sa y, no? Wala naman siyang d, wala naman tayong nakitang d dyan. So ito ay wala na yan, no? Normally hindi na ginagamit, no? So, ang ating susundin lang ay y equals cx. No? Yan, y equals cx. At dito, ang ating coefficient ay 1. Yan. Yan. So, ito yun. Y equals x1, di ba? Yan. Kasi x1 to, yung first column, x2 yung second column. So, y, meron siyang 1. Wala naman tayong nakitong x2 dito, di ba? Wala, may nakita ba tayong x2 dito? Wala. So, 0 yon, no? Just to fill out. Yan. Ito yung 1 coefficient ng ating output variable, no? Kasi y equals x1, di ba? So, y equals x1, so 1 yon, no? Yun yung C matrix, no? So, to clear out everything, ito na po yung resulta. So, ito po, yun yung general state space equation, no? So, dot x, ulitin natin. Nasaan yung dot x in a time domain? Ito yun. A, ito po yung A. Ito yung x. B, no? Nilabas natin yung 1 over M. So, y equals ax bu. Ax bu. Output natin, wala naman to, no? Kasi ito direct transmission matrix, wala naman tayong ganyan sa problem, no? Wala na yan. So, eto, y equals cx. Ito lang yon, y equals cx. C is the output matrix, no? Sa output natin, which is y, 1 lang naman, di ba? Y equals x1. Yan. Y equals x1. So, may 1 tayo doon. So, yan na po ang ating matrix, no? So, ito yung ginagamit ng mga programmer, ng mga na gumagamit ng neural network, AI, na nakabase dito sa theoretical format na to. Okay? So, I think maglagay pa tayo ng isa. Ito lang naman yung essence ng atin, ng report natin. We have to understand kung saan lang galing yung, yung state space model, tsaka kung paano gumawa ng state space modeling, no? So, ito po. Siguro mga isa, ito, second to the last na lang to, no? Kasi parang may isa pa kasing reporter, no? So, a system is governed by the differential equation
d cube o y over dt cube plus 6d squared y plus over dt squared, 11 dy over dt plus 10y equals 8u. So makapapansin nyo, maliwanag na u, no? Ibig sabihin may input na. Tapos y is the output. Pero ang tanong is, how do we make of this, no? How do we make of this in order to obtain a state space representation system or modeling? Yan. So sabi ko nga, ang unang gagawin natin, we're gonna change the time domain, nakatiyan eh, yung time domain na derivative form into dot notation na para mas mapadali tayo. Since third order to, so y triple dot. Ito ay second order, yung d squared over dt squared, y double dot. Tapos yung coefficient niya na 6. Ito naman ay first order, d over dt of y dot lang po yon, di ba? Tapos coefficient niya ay 11. Tapos 10y equals 8u. So maliwanag na po yan, ano? And the next, as I told before, we have to define the state variable, and we know that this state variable is represented by x. Paano natin malalaman kung ilan yung state variable? Again, katulad ng diniscuss natin kanina, dahil third order yan, magkakaroon tayo ng tatlong state variable. Ano yun? x1, x2, x3. And we're gonna define the state variable into corresponding y, no? Pag may x1 ka, y yon, x2, y dot, x3, y double dot. Naka ano po yan, nakabatas na. May rule yan, no? Hindi ko na lang inattach ko na lang po. Masyadong mahaba para i-discuss, no? But this one is the notation. Ang x1 is y, x sub 2 is y dot, x3 is y double dot, no? Okay na yan. Na define na natin in terms of output and its derivatives. Ang pangalawa natin gagawin ay i-differentiate po natin both side. So ang derivative ng x1 ay x dot 1. Ang derivative ng y ay y dot. Okay po? Yan. Ito, ang derivative ng x2 ay dot x2. Ang derivative ng y dot, no? Derivative ng y dot, d over dt of y dot is, ito lang, madadagdagan lang siya ng isa pa, no? Derivative, no? Second order. So ito, y dot. Y double dot, ibig sabihin. Okay? Now, i-derive natin to, that x3 magiging dot x3, etong y double dot, madadagdagan lang siya ng isa, no? Y triple dot, which is ito yon, no? Yung dt cube over dt cube, no? So, ayan po. Ngayon, pag meron na tayo na ganito, ang gagawin lang natin ay i-rearrange natin mula doon sa tinatawag na mas mataas na order, no? Ibig sabihin, descending. Kasi ito third order eh. So y triple dot, ito po 'yon, di ba? Y triple dot, ayan 'yon, no? Y triple dot, ayan 'yon. Okay? Tapos ang gagawin natin, ilipat natin, no? Ilipat natin. So etong mga to magiging negative. Yan. Ilipat natin dito. 6y double dot magiging negative 6y double dot. 11y double dot magiging negative 11y double dot. Yung 10y magiging minus 10y, and then i-retain natin to 8u. Okay? Now, mapapansin nyo dito, puro sila y, no? Wala naman tayong mapapala dyan in terms of state space kasi ang mapapala lang natin dito is yung y na isa, no? Kasi kung titingnan natin yung model natin, ito lang naman yung ginagamitan ng y at lahat ay dot x or x na. So, ang gagawin natin, i-convert natin sa x. So, what is y triple dot in terms of x? Y triple dot in terms of x is, ano po ito? Dot x1, dot x2, ito yan, no? So, ito, double. Yan, no? What is y double dot in terms of x? Y double dot in terms of x ay dot x2, no? Now, yung y dot in terms of x, no, is dot x1, which is also equal to x2, no? So, ang point natin is we're gonna convert that into x, pero yung kanyang pinaka-basic form, no? Walang mga dot. Ito, tingnan nyo. Yung y double dot is x3, no? Yan. Kaya x3 ang gagamitin natin, no? Ayan yon.
ito rin yun. Okay? Yung y dot x2, no? Y dot, ito y dot is x2. So instead na 11y dot, 11x2. Yan. Asan pa? Yung y x1, no? Meron na yan. Tapos yung 10, ito, yung 10 is y, no? So ito yon, yung y is x1. Okay? So y is x1, ito yon. Negative 10y, ang mangyari dyan, negative 10x1. Kasi y is x1. Tapos ito yung input. Okay? So, ang point natin dito is, na-extract natin yung mga dot, x, kasi yun ang nasa format. Tapos, mga x lang, no? Tsaka u. Bakit natin ginagawa yon? Kasi yun yung format, no? Dot x, di ba? Tapos puro x lang. Tapos y, which is the output, tsaka yung u, input. Yun lang ang kailangan natin, no? Yung mga ibang dot, kinonvert na po natin. Okay? So now, the question now is, paano tayo makakagawa ng vector matrix form ng state space representation with this information? So, ito po yun, no? Ipaliwanag ko lang. So, ito yun, no? Ang gagawin natin, ilalagay natin yung dot x. Bakit tatlo? Kasi third order nga tayo, di ba? Triple dot. So, third order tayo. So, may tatlo, no? Dot x1, dot x2, dot x3. Ngayon, ano po itong unang, matrix? Ito yung AX. Tama po ba, di ba? AX. So, AX. Ito yung x natin, no? x1, x2, x3. So, paano natin nakuha yan? Yung dot x1 natin, meron lang siyang component sa kanyang matrix sa gitna. Bakit po? Ito kasi yun, no? So, wala namang, pag nilagay mo na x1, x2, x3, wala naman yung 1, di ba? Wala, 0 naman yan. x3, wala. So, x2 lang ang meron. At yung x2 na to ay may coefficient na 1. So, yun ang ilalagay natin dito. Yan. Okay? Ngayon, punta tayo sa dot x2. Ito po. Yan. Yung dot, ilagay ko lang dito para mas maliwanag. Dot x2 equals x3. No? So, kung titingnan nyo, sa matrix form, ganito yan. x1, x2, x3. Ito po yan. No? x1, x2, x3. So, wala namang laman yung mga iba. No? Yung x1 is 0, x2 is 0, x3 lang meron. At ang coefficient niya ay 1. Hindi na lang nilalagay sa mathematical notation. No? So, 0, 0, 1. x3 lang ang meron. Oh, ito po yun. Diba? 0, 0, 1. Ngayon punta tayo sa medyo complicated. What is dot x3? No, yung pinaka third order niya. Ang dot x3 ay ito, no? Meron siyang coefficient sa x1. Meron siyang coefficient sa x2. Meron siyang coefficient sa x3 at meron siyang coefficient sa input matrix. So we're gonna populate yung ating matrix form using this information. So, punta ka sa x3. Nandito po tayo ngayon kasi tapos na tayo sa x1, dot x1, tsaka dot x2. Yung dot x3, ito yon. What is the coefficient of x1? So, punta ka sa x1. Ang coefficient ay negative 10. So, ilalagay po natin ang negative 10. What is the coefficient of x2? Ang meron lang x2 with respect to x3, no? Ito na tayo, x3. Ay, ito, negative 11. So, yung coefficient na yan, lalagay natin, negative 11. Ngayon, ano naman yung coefficient ng x3? Di ba? So, ito, sa dot x3. Kasi tapos na tayo sa dot x1 tsaka dot x2. Ito po, negative 6. So, yun, negative 6. Okay? So, nakabuo na tayo ng first matrix, yung AX. Di ba? Kasi ito yan eh. X dot equals AX. Ito po yun. Ang kukunin na lang natin ay yung output, no? Ano yung output natin? AX plus BU, no? So, yung U natin is 8, no? Sa tatlo na yan, na X1, X2, X3, meron lang siya sa dot X3. No? So, dot X3, dapat dito lang siya maglalaman, no? So, dot X3, punta ka doon, yan, ito, 8, no? Kasi ito yan eh. X1, X2, X3. Single column lang po kasi siya. No? So, 8. Yung 8 na yan ay galing dito sa
input matrix. So, tapos na po tayo dyan. Pupunta na tayo dun sa output matrix, which is y equals cx plus du. Since wala naman tayong feed forward o direct transmission matrix, eto lang, ycx, no? Kung naaalala nyo, y equals cx, po, no? Y equals cx, hanggang dito lang po tayo. Di ba? Hanggang dito lang tayo. Ito ay wala, no? Kasi wala naman tayong direct transmission na loop doon, no? Ngayon, kung titingnan natin yung y, ito, no? Y equals x1. Saan natin nakuha yun? Ito po, dito, y equals x1, no? When we define the state variable, no? X1, yung first state variable natin is y. Tapos second is y dot, no? So dito tayo. Because output to output, no? So output is y. So y, ito yung po yan x1, x2, x3, no? Ganun din yung sa column, no? So meron lang siya sa 1, di ba? Y equals eto, x1. Kasi x1 lang naman talaga ang merong y, no? Wala namang x2, x3 kasi mga dot na 'yon, no? So nabuo natin ito, yan. Okay po. So ito na yung general state space representation, no? Ngayon sa mga nagpo-program ng AI at artificial intelligence, ito yung ginagamit nila, no? Na we have to fill out yung mga ganito, no, para makabuo ng modeling, no? Kasi ito yung standard form ng ating format. Now, marami pa pong problem, ibibigay na natin to. I think I have to cut the discussion at this point kasi to give way dun sa next, no, which is a very interesting topic also, yung digital control system. So ito po yung mga application, no, sa mga mass damper spring, and marami pa pong example, no, kaya lang due to limited time, inano ko na lang po, ika-cut short na lang natin, no. So ito po yung report natin. To summarize, bigyan niyo lang ako ng mga 3 minutong summary. To summarize yung state space representation, ito ay ginagamit more on sa MIMO, multiple input, multiple output. Kaya meron tayong nakita ng mga .x1, .x2, .x3, no? As against dun sa SISO, single input, single output, which is yun ang pinaka-focus ng tinatawag na transfer function. Yung mga tinatawag na frequency response, root locus method, no? Yung lahat ng mga control system na yon naka-focus lang sa SISO. Tas etong state space, doon siya nag-start, no, noong 1960s, MIMO. Tsaka doon sa tinatawag na non-linear, no? Pwedeng linear tsaka non-linear, pero pwedeng LTI tsaka LTV, no? Linear time variant tsaka linear time invariant, no? Pero mas malakas din siya sa non-linear modeling. Another is na-complete natin tong ating objective because natutuhan natin na yung model ay eto, no? .x, no, which is the derivative of the state space vector is x, a matrix, tapos yung x plus b, yung input matrix, tsaka u, input vector, tapos y equals c, which is output, du, no? Ito naman is kadalasan 0 because direct transmission matrix, no? So ito po yung ating model. Pag nakakita tayo niyan, alam natin na ito ay state space, na parang quadratic equation or equation of the circle. Ito po ang modeling equation ng state space, no? So we were able to model mechanical, no, electromechanical, yung transmission, yung Kirchhoff, hindi ko na kasi maubos yung oras, no. Nandoon naman yun, no, Kirchhoff's law, yung RLC circuit. And then we were able to convert yung transfer function. Yung nakita nyo natin ng mga S tsaka dt cube transfer function po yun, kinonvert natin sa general state space modeling. So we were able to achieve, I guess, yung ating objective, no, sa kabuuan ng report, no. Pasensya na, medyo technical, but ito po yung pinaka-root ng ating state space, at ito yung ginagamit ng mga no, sa mga ating automation, sa mga system, no, sa mga neural networks, sa mga AI ngayon, no, tsaka sa mga iba pang mga tools sa automation tsaka sa artificial intelligence. So maraming salamat po. Thank you po sa time, at i-leave ko na itong ating presentation.
Thank you po. Nakalib na po, Sir Cyrus, classmates. Salamat po. Yes, sir. It was a very comprehensive discussion, theoretical background discussion of the state space. So, actually, napakalawak talaga siya nung nag-MS ako. Kasi ang thesis ko is about the suspension of robotics. So, kung muli ko siyang nakikita just sa nag-aaral ako. Kaya, yun, heavily on the differential equation na mathematical model. Okay, siguro ang masishare ko lang din just to add. So, i-discuss na sinasabi yung kumbaga, classroom setup. Puruntang pala yan. Dito ko nakikita eh. Okay, so as I have explained. So, nambadras ko siya nakikita before during my RRL days. So, since modeling ng robot suspension, so, kasi ang akin kasi is the replacement from the manual suspension system or tinatawag yun na passive suspension. Kinonvert ko siya into electromechanical, which is the use of servo motors. So, para siyang active suspension na kailangan lang siya ng sensor para sa input. Then, nag-adjust siya time to time. Ngayon, yun, tignan nyo yung mga nandito. So, these are the parts. Tapos, meron siyang mga i-explain kanina ni Sir. Yung different dimensions na needed for you to calculate the projection nung layo ng retraction ng spring, yung mga ganun. So, ito naman, during the first meeting natin, ito yung na-explain ko noon the last time na since hindi naman natin lahat sila matatakil na sila definitely, pero hindi naman yung talagang bit by bit. So, if you're interested with this kind of topics, pwede kayong mag-dive deep na papunta doon. So, gano'n naman yung point ng masters, lalo na sa mga Master of Science. So, you don't have to be like know it all. Hindi naman. So, meron lang tayong talagang pinapofocus na isang certain area para ma-exercise natin yung mastery ng subject natin, mastery ng program natin para. So, yun. So, sa time ko, nung nag-aaral ako ng MS, so ito yung napili ko since ito yung na-align dun sa project namin by that time. So, ito yung na-develop na. So, for the group, do you mind to add anything in the report of Sir Charlton? I think wala na. No? So, very naman. So, for sure, sigurado it's hindi naman yung gaya ng AI, hindi siya nag-aaral for a day, Pero at least you have the background and the kung mag-spark ng interest, then you can go deep with that knowledge or with that field of mathematics. Okay. So, before habang pinaprepare ni Sir Ronald yung kanyang presentation. So, before mag-proceed tayo, so, prepare nyo na rin yung sinabi ko nga sa GC last time. So, I hope na merong kayong ma-present by this time ng